Nagsagawa na ng proclamation rally ang Makabayan Bloc para sa 10 nilang kandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa susunod na taon. Sa isang programa sa Liwasang Bonifacio sa Araw ng Mga Bayani, inanunsyo ang kandidatura ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino at dating Gabriela Representative Lisa Masa. Labanan ang abuso, Brosas sa Senado! Kaya naman, after 13 years, naipasa natin ang Teaching Supplies Allowance Act o Kabalikat sa Pagtuturo Act. Doon po sa Kongreso, nagpasa tayo ng mga batas para sa mahihirap. Ako po ang principal author ng Public Attorneys Act of 2008 na nagtiyak at nagpalapad ng libreng serbisyong legal para sa mga mahihirap. Para nung ako'y naging mambabatas, isinulong ko po ang batas laban sa trafficking. At naipasa naman natin ang Anti-Trafficking in Persons Act na nagbabawal sa trafficking kasama na ang sex trafficking. Pero ngayon, ang dami pa rin mga kababayan natin ang lumalabas ng bansa na abuso. Bagamat maituturing na bago sa mundo ng politika, kilala sa pakikibaka sa mga kalsada, sina Modi Floranda ng Grupong Piston, Danilo Ramos ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1, Mimi Domingo ng Grupong Kadamay, Jocelyn Andamo ng Filipino Nurses United at Ronel Arambulo ng Grupong Pamamalakaya. Iba't ibang mga pangulo na dumaan sa atin ay walang maasahan ang mga driver at mga operator at ng mamamayan. Sa ngayon ay humaharap tayo sa matinding hamon sa ilalim ng bugos at huwad ng modernization program na kung saan ang layunin ng gobyerno ay para pahawakan lamang sa malalaking mga negosyante at mga kapitalista na kung saan ay magdudulot ng patuloy na pagpapahirap hindi lamang sa sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamamayan. Lupa para sa magsasaka, hindi sa ilan at dayuhan. Pangalawa, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Ngayon, sino po ang nasa Senado pag hindi mag-ina, magkapatid? Galit ako! Galit na galit ako! Sa tuwing sinasabi na kaming mga maralita ay walang karapatang magsalita. Galit ako! Sa tuwing sinasabi na ang mga maralita ay mahilig lamang sa paghingi ng ayuda. Galit ako dahil lagi niyang pinamumukha sa amin na kami ay basura sa ating lipunan. 4 na dekada na po akong naglilingkod sa ating mga kababayan. Ang 4 na dekadang paglilingkod po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy. Bakit mangingisda naman sa Senado? Napatunayan na sa ating matagal na buhay na karanasan na wala tayong maaasahan sa mga namayagpag at dekadang taon na naupo dyan sa pamahalaan mula sa mga trapo, mga magnanakaw, mga mayayaman, political dynasty ng magkakawag-anak, magkakapatid, at mag-iina. Mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ng mga kandidato ng Makabayan, mula agrikultura, paggawa, edukasyon, kalusugan at transportasyon. Itinuturing nila na sila ang mga kandidato ng masa at tatakbo sa campaign slogan na Taong Bayan sa Senado. Hindi po kami galing na, kaming mga kandidato, hindi kami galing sa political dynasty. Wala po kami pera. No? Ang tanging nire-represent po namin yung interest ng mga manggagawa, magsasaka na kailangan po sa mga yun. So yan ho ang kaibahan namin
sa mga tumatakbo sa kampo ng Marcos at saka ng Duterte. Naniniwala si Casino na malakas na ang pwersa ngayon ng Makabayan at may malaking tsansa na mailuklok sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga dating takbo ng Makabayan, may isa-isang kandidato lang. And usually independent at hindi nakakapasok sa mga major slate. Kaya sa eleksyon ito, talagang buong slate ang aming itatakbo. At hindi na kami aasa doon sa makapasok pa sa ibang mga koalisyon o partido. Talagang buong buo na maglalaban namin at ikakampanya ang buong plataforma ng Makabayan at well represented po ang taong bayan sa aming slate. Kaya umaasa kami na ito ay tatatak sa ating mamamayan. Malaki yung pagkakaiba, no? Kasi magmula kami sa Kongreso, ngayon ang tinatahak na natin ay upper chamber yung Senado. Sa Senado po, marami tayong magagawa. Kasi kung napansin niyo, ng mga nakaraan, hindi talaga pumapasa yung mga makataong batas doon sa Senado at kailangan talaga ng malaking push para sa atin. Kung magkakaisa ang taong bayan at taong bayan ang siyang magdidesisyon, makikita po natin yung malaking pagbabago. Hindi sila lang yung nandun, hindi lang iilan yung na mga may kapangyarihan, may pera at mga korap ang nandun, magkakamag-anak. Mababago po natin yung kalagayan ng mga mamamayan natin. Kukumplitohin sana ng Makabayan ng 12 kandidato, sabi ni Masa, mayroon na silang kinakausap na isa, samantalang ang 12 pwesto ay bukas para sa sinuman na katulad nila ang adhikain at advokasya. Meron pang isa na maaaring pumasok. Just watch out for it in the coming days. No? Pero may isa na bukas sa outside doon sa amin. At merong mga level ng kooperasyon that we can forge with other candidates, both at the national at the local level. And we are very happy and we are very willing and we are very open to cooperate with them on the basis of our platform. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.